Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay isang napaka napaka gandang paksa ang ating pong tatalakay ngayon. At ito po ay isa sa mensahe ng malakas na sigaw ng ikatlong anghel. At ito rin po ay isa sa mga mensahe ng walang hanggang ebanghelyo na dapat malaman ng napakarami mga tao. Kaya nga sana po ay inyong pakinggan, panoorin ang video ito mula sa pasimula hanggang sa matapos upang inyong maunawaan ang mensahe na nais iparating sa atin ng ating Panginoon. Ang paksa po ng ating tatalakay ngayon ay sino ang bumuhay sa ating Panginoong Hesus. Ito po ay tinatawag nating tanong at sagot portion. May nagtanong po kasi sa atin nang sabi po ay sino po ang bumuhay sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi sa 1:10-17-18, narito po ang sabi ng Panginoon, dahil dito sinisinta ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Sino may hindi nag-aalis sa akin ito, kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuwang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. So, napakalinaw po na ang ating Panginoong Hesukristo po ay mayroong kapangyarihan magbigay ng buhay. At may kapangyarihan din po siyang kumuhang muli nito. At yan po ay, ang sabi po doon ay tinanggap niya. Yan ay utos na nagmulas sa ating Diyos Ama na ipinagaloob sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa Roma 6:10-11, sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay na minsan sa kasalanan. Tatapat ang buhay na kanyang kinabubuhay ay kanyang kinabubuhay sa Diyos. Ganon din naman kayo, ibilang ninyo kayong tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. At nasabi sa Juan 5:21-22, sapagkat kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din namang binubuhay ng anak ang kanyang ibigin, sapagkat ang Ama'y hindi humahatol sa kaninumang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Napakalino po sa talata na ang ating Panginoong Hesukristo po ay meron pong kapangyarihang bumuhay. Meron siya kapangyarihang bumuhay. Sapagkat nasabi po doon, gayon din naman binubuhay ng anak ang kanyang ibigin. May power po siya na i-resurrect ang kanyang sarili at buhayin ang sinumang kanyang ibigin. At sabi sa 1:19-22, sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, igibanin niyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo sa 3 araw. Datapat sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Nang magbangon ng maguli nga siya sa mga patay, ay naalala ng kanyang mga alagad ang sinalita niyang ito at nagsisampalataya sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. Kaya nga napakalinaw po na nung sabihin niya na igibanin niyo ang templo ito at aking itatayo sa 3 araw. Ito sabihin, ito po yung katawan. Ibig sabihin, papatayin nila yung katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Itatayo niya muli. At ang magtatayo mismo ay ang ating Panginoong Hesukristo. May kapangyarihan siyang buhayin. May kapangyarihan siyang bumuhay ng sinuman na kanyang ibigin. Sapagkat nasa kanya po, siya po ang siya po, nasa kanya ang bukal ng buhay. Siya ang bukal ng buhay. At siya rin ang pinagmumulan nito. Kaya dito po sa isang larawang ito, sabi po ay, Jesus answered and said unto them, destroy this temple and in 3 days I will raise it up.
Kaya ganun din po ang pagkakambagit po nito sa isang larawan. Kaya ang sabi sa Desire of Ages, Tagalog, 1145, nang marinig sa libingan ni Kristo ang tinig ng makapangyarihang anghel na nagsasabi, tinatawag ka ng iyong ama, ay lumabas sa libingan ang tagapagligtas sa pamagitan ng sa magitan ng buhay na nasa kanyang sarili. Meron pa lang ang Panginoong Jesus ay may buhay sa kanyang sarili. At ang sabi po ay lumabas siya sa libingan sa pamagitan ng buhay na nasa kanyang sarili. Ngayon ay napatunayan ang katotohanan ng kanyang mga salita. Ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Ngayon ay natupad ang hulang sinabi niya sa mga saserdote at mga pinuno. Igibanin niyo ang templong ito at akong itatayo sa 3 araw. Makikita niyo po na lumabas ang ating Panginoon sa libingan sa pamamagitan ng buhay na nasa kanyang sarili. Napakalino po ang pagkakabanggit po dito. Sa Desire of Ages, Tagalog 1145. Kaya po sa mga nabanggit na talata, malinaw na si Kristo mismo ang bumuhay sa kanyang sarili sapagkat siya ang pinanggagalingan ng buhay. Siya ang may akda ng buhay. Ang sabi sa Gawa 3:15, pinatay ninyo ang may akda ng buhay. Ngunit ipinangon siya ng Diyos mula sa mga kamatayan at kami ay mga saksi sa mga bagay na ito. Ang Diyos na bumuhay sa ating Panginoon ay ang pagiging Diyos ni Kristo. Sapagkat siya po ang may akda o pinagmumulan ng buhay. Ang sabi sa Gawa 2:24 na siya binuhay na maguli ng Diyos pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan sapagkat hindi maaari na siya ay mapigilan nito. Ang Diyos na binanggit ni Pablo hinggil dito na bumuhay kay Jesus ay ang pagka-Diyos mismo ni Kristo. Sapagkat ang sabi pa sa Selected Message Book 1, 301, humanity died. Divinity did not die. In His divinity, Christ possessed the power to break the bonds of death. Sa Tagalog po, ang pagkatao ay namatay. Ang pagka-Diyos ay hindi namatay. Sa kanyang pagka-Diyos ay taglay ni Kristo ang kapangyarihan upang lagutin o wasakin ang mga tali o gapos ng kamatayan. Kaya pala nung mamatay ang ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang katawan, yung kanyang humanity, yung kanyang pagkatao, yun po ang namatay. At yung kanyang pagka-Diyos na binulutan ng katawan ng pagkatao, ang sabi po rito ay did not die, hindi po namatay. Kaya nung siya po inasa libingan, nung siya ay tawagin ng kanyang ama, ang sabi po rito, sa kanyang pagka-Diyos ay taglay ni Kristo ang kapangyarihan upang lagutin o wasakin ang mga tali o gapos ng kamatayan. Napakalinaw po yan. May kapangyarihan pala. Yung kanyang pagka-Diyos ay may taglay na kapangyarihan upang lagutin o wasakin ang mga tali o gapos ng kamatayan. Kaya nga sabi po rito sa Spirit of Prophecy Volume 3, page 203, the Spirit of Jesus slept in the tomb with His body and did not swing its way to heaven, there to remain a separate existence and to look down upon the mourning disciples, embalming the body from which it had taken flight. All that comprised the life and intelligence of Jesus remained with His body in the sepulchre. And when He came forth, it was a whole being. He did not have to summon His spirit from heaven. He had power to lay down His life and to take it up again. Basahin po natin sa Tagalog. Ang espiritu o yung diwa ni Kristo ay natulog sa puntod kasama ang kanyang katawan at hindi lumipad sa langit upang manatili na hiwalay na pag-iiral. At tingnan pababa yung mga umiiyak na mga alagad sa pag-iimbalsamo ng katawan na inalisan nito. Lahat ng bumubuo ng buhay at intelihensya ni Jesus ay nanatili sa kanyang katawan sa libingan. At kapag siya ay lumabas ay buo pa rin. Hindi niya ipinatawag ang kanyang espiritu
mula sa langit. May kapangyarihan siya na ibigay ang kanyang buhay at kunin itong muli. Napakalino po kasi may mga aral po, may mga doktrina na nung mamatay daw ang ating Panginoong Jesucristo ay ang katawan lang daw ang namatay at ang kanyang espiritu ay umalis, napunta sa langit. Hindi po. Nung mamatay ang ating Panginoong Hesus ay natulog yung kanyang espiritu, yung diwa ni Kristo ay natulog sa puntod kasama ng kanyang katawan at hindi po humiwalay kundi na doon sa libingan at buo pa rin, sabi lahat ng bubuo ng buhay, yung buhay mismo ng ating Panginoon at intelihensya ay nanatili sa kanyang katawan sa libingan. At nang siya po ay lumabas ay buo pa rin. Hindi niya ay pinatawag ang kanyang espiritu mula sa langit. At ito ang pinakamatindi po, may kapangyarihan siya ibigay ang kanyang buhay at kunin itong muli. Kaya, nang mabuhay ang ating Panginoon ay yung pagka-Diyos ni Kristo ang bumuhay sa Kanya. Binuhay siya ng Kanyang pagka-Diyos sapagkat may kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo na ibigay ang Kanyang buhay at kunin itong muli. Kaya nga sabi po sa Desire of Ages, Tagalog 1148, si Kristo ay may buhay sa Kanyang sarili. At hindi lang niya binuhay ang kanyang sarili, kundi binuhay din niya ang mga unang bunga ng pagkabuhay na magaling. Ito po ang sabi. Sa mga sumasampalataya, si Kristo ay siyang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas, ang buhay na nawala dahil sa kasalanan ay isinasauli sapagkat siya ay may buhay sa kanyang sarili upang bumuhay naman ng sino mang ibigin niya. Taglay niya ang karapatang magbigay ng kawalang kamatayan. Ang buhay na inialay niya sa sangkatauhan ay kinukuha niyang muli at ibinibigay sa sangkatauhan. Ang sabi po niya, ako'y naparito, sabi niya, upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Sino mang uminom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuwaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at si aking ibabangon sa huling araw. Kaya nung mabuhay ang ating Panginoong Jesucristo po, hindi lang yung kanyang sarili ang kanyang binuhay, kundi binuhay din niya yung tinatawag na mga unang bunga. Ito po yung ibang mga banal po na ninais ng Diyos na mabuhay na kasama niya. Nangabuhay din po sila nung mabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi sa Mateo 27:52, at nangabuksan ang mga libigan at maraming katawan ng mga banal na nakatulog ay nagbangon. Kaya nung mamatay ang ating Panginoon at nang mabuhay po siya, ay nangabuksan yung mga libingan. At maraming katawan ng mga banal na nakakatulog ay nagbangon din. So, hindi lamang pala ang ating Panginoong Hesus hindi lamang ang ating Panginoong Hesus ang binuhay niya mismo, kundi kasama yung mga iba pang mga banal na ninais niya na makasama niyang mabuhay, na siyang magiging unang bunga, yung tinatawag na first fruits. At ito ay isang kapistahan sa anong panahon ng mga Israelita, yung tinatawag na first fruits, yung unang bunga na ito pala ay kumakatawan sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi po rito, sa pagpapatuloy po sa Desire of Ages Tagalog 1147, ang mga ito ay nagsipasok sa lungsod at napakita sa marami na nagsisipagsabi, si Kristo ay nagbangon mula sa mga patay at kami ibinangon niyang kasama niya. Sa ganyang pinamalaging buhay, ang banal na katotohanan ng pagkabuhay na maguli ay nagpatotoo ang mga binuhay na banal sa katotohanan ng mga salitang ang iyong mga patay ay nangabubuhay. Ang aking patay na katawan ay babang kasama nila. Ang kanilang pagbuhay na maguli ay isang larawan o halimbawa
ng pagkatupad ng hulang, magsigising at magsiawit. Kayo nagsisistahan sa alabok, sapagkat ang inyong mga hamog ay gaya ng hamog ng mga damo, at iluluwa ng lupa ang mga patay. Yun po ay sa Isaiah 26 verse 19. Napakalinaw po na noong nabuhay ang ating Panginoong Jesus, hindi lang pala yung kanyang sarili ang kanyang binuhay. Kasama na rin po yung mga piling mga banal ang kanyang kasamang binuhay nung siya ay nabuhay na maguli. Sapagkat ang ating Panginoong Kristo po, nasa kanya ang buhay. Siya may hawak ng buhay. At siya rin ang nagtutustos ng buhay sa bawat isa ng mga living things na nabubuhay dito sa lupa. Ay hindi sila mabubuhay kung wala ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi po rito sa atin na si Kristo po ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan, siya po ang resurrection and life. At siya rin po yung tinatawag na prinsipe ng buhay o yung bukal ng buhay o yung pinagmumulan ng buhay. Ang sabi sa Desire of Ages Tagalog 1146, sa ibabaw ng nabiyak na libingan ni Jose ay buong pagkatagumpay na itinanyag ni Kristo. Ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Diyos lamang ang makapagsasalita ng mga pangungusap na ito. Lahat ng mga nilalang na kinapal ay nabubuhay sa pamamagitan ng kalooban at kapangyarihan ng Diyos. Sila'y mga nagsisiasang tumatanggap sa Diyos ng buhay. Mula sa kataas-taasang seratin hanggang sa pinakaabang nilalang na may buhay. Lahat ay masaganang tumatanggap ng buhay mula sa bukal ng buhay na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang kapareho ng Diyos ang makasasabing, ako'y may kapangyarihang magbigay ng aking buhay. At ako'y may kapangyarihang kunin itong muli. Sa kanyang pagka-Diyos ay nag-aangkin si Kristo ng kapangyarihang lumaghot ng mga tali ng kamatayan. Napakalinaw po. Nung sabihin pala ng ating Panginoong Jesucristo na ako ang pagkabuhay at ang kabuhayan. Ang sabi yung pala ay Diyos lamang ang makapagsasalita ng mga pangusap na ito. Kaya malinaw po na ang ating Panginoong Jesus ay hindi tao, hindi ito pangkaraniwan. Maring ito po ay nagkatawang tao, ngunit hindi siya original na tao. Siya po ay Diyos na makapangyarihan sa lahat na nakatawang tao. At nakitulad sa atin, nagpakumbaba at nagpakababa hanggang sa kamatayan sa krus. At nung sabihin po niya na ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan, ang malino po na binabagit na Diyos lamang ang makapagsasalita ng mga pangusap na ito. At ang sabi po rin ay lahat ay masaganang tumatanggap ng buhay mula sa bukal ng buhay. Napakalino po yan. At siya lamang nakapareho ng Diyos. Ibig sabihin kapantay pala siya ng Diyos Ama. Ang makapagsasabing ako'y may kapangyarihang magbigay ng aking buhay at ako'y may kapangyarihang kunin ito muli. Sa kanyang pagka-Diyos ay nag-aangkin si Kristo ng kapangyarihang lumaghot ng mga tali ng kamatayan. Makikita niyo po, yung kanyang pagka-Diyos pala ay nag-aangkin si Kristo ng kapangyarihang lumaghot ng mga tali ng kamatayan. Sabihin, meron siyang kapangyarihan na buhay ng kanyang sarili. Kaya kung ating pong paniniwala ay hindi niya binuhay ang kanyang sarili, ito po ay nagpapatunay na ang Panginoong Jesus ay ay wala ding kapangyarihang makabuhay ng mga iba. Hindi niya kanyang buhayin yung ibang mga tao at wala rin sa kapangyarihan sa kanyang pagparito na buhayin yung mga banal. Alam natin na sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, yung tinig ng arkanghel ang bubuhay sa mga patay. Ito yung tinig ng ating Panginoong Jesucristo ang siyang bubuhay sa mga patay. Kapag marinig nila yung tinig ng arkanghel na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapag ang paniniwala natin ay hindi gayon, ay para na rin natin sinira ang kapangyarihan ni Kristo na siya ang may-ari ng buhay, siya ang bukal ng buhay. Na siya may kapangyarihan upang makabuhay ng mga patay.
Katulad ng ginawa niya kay Lazarus. 4 na araw na pong namatay. Ngunit noong marinig ni Lazarus ang tinig ng Panginoon, ay binuhay ng Panginoong Hesukristo si Lazarus mula sa mga patay. Sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo po ay merong kapangyarihan. Taglay niya ang kapangyarihang bumuhay ng mga patay. Kaya sabi po niya rito, sa kanyang pagka-Diyos ay nag-aangkin si Kristo ng kapangyarihang lumagot ng mga tali ng kamatayan. Napakalino po yan. Desire of Ages, Tagalog 1146. Kaya malino po sa mga nabasa po natin na si Kristo po ang bukal ng buhay, ang pinagmumulan ng buhay. Ang sabi sa Desire of Ages, Tagalog 1148, sa sumasampalataya, ang kamatayan ay isang maliit na bagay. Ito'y sinasabi ni Kristong parang maigsing sandali. Kung ang sino man ay tutupad ng aking salita ay hindi siya makakakita magpakailan ng kamatayan. Yung kamatayan pong yun ay, ito po yung tinatawag na ikalawang kamatayan. Hindi siya makakatikim ng tinatawag na second death. Ito po yung kamatayang magpasawalang hanggan. Sabi po din, hindi niya matitikman magpakailan ng kamatayan. Sa Kristiyano, ang kamatayan ay isang pagtulog lamang, isang sandali ng pananahimik at kadiliman. Ang buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. At pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. So sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo sa lapaap ng langit, at kapag narinig na yung tinig ng arkanghel, ang lahat na nangamatay ay mga bubuhay mga bubuhay yan, sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay may kapangyarihang bumuhay, may kapangyarihan siyang magbigay ng buhay, at may kapangyarihan din siya kumuha ng buhay. Sabi po sa atin na ang tinig ni Kristo ang bubuhay sa lahat ng mga patay. Sabi sa Desire of Ages, Tagalog 1149, ang tinig sa krus na sumigaw ng naganap na ay narinig sa gitna ng mga patay. Naglagos ito sa mga pader ng mga libingan at tinawag ang mga nangatutulog upang magsibang. Ganyan din ang mangyayari pagka ang tinig ni Kristo ay narinig na mula sa langit. Ang tinig na iyon ay manunuot sa mga libingan at bubuksan ang mga tumba o mga puntod, at ang mga nangamatay kay Kristo ay magsisibangon ng mabuhay na maguli. Ang tagapagligtas ay ilan lamang libingan na nabuksan. Subalit sa kanyang ikalawang pagdating, ang lahat ng mga mahalagang patay ay makakarinig ng kanyang tinig, at sila'y magsisilabas sa buhay na maluwalhati at walang kamatayan. Ang kapangyarihang din yaon na bumuhay kay Kristo ay siyang bubuhay o magbabangon sa kanyang iglesia, at ito'y luluwalhatiin kasama niya sa ibabaw ng lahat ng mga pamunuan, sa ibabaw ng lahat ng mga kapangyarihan, sa ibabaw ng bawat pangalang ipinangangalan, hindi lamang sa sanlibutan ito kundi sa sanlibutan din namang darating. Napakalino po na sabi po ron, yung kapangyarihan din yun na bumuhay kay Kristo. Sino po yung bumuhay kay Kristo? Yung kapangyarihan ni Kristo, yung kanyang pagka-Diyos. Yung po ang bumuhay kay Kristo. Ay siya ring bubuhay o magpapabangon sa kanyang iglesia, at ito'y luluwalhatiin kasama niya sa ibabaw ng lahat ng mga pamunuan, sa ibabaw ng lahat ng mga kapangyarihan, sa ibabaw ng bawat pangalang ipinangalan. Hindi lamang sa salibutan ito, kundi sa salibutan din naman darating. Napakatindi po na yung bumuhay sa ating Panginoong Hesukristo, yung mismong pagka-Diyos ni Kristo, ay yun din pala ang bubuhay sa pagkabuhay na maguli sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya
Ang katanungan po ay, kailan po nabuhay si Kristo mula sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo? Historically po ang nabuhay ang ating Panginoong Hesus noong AD 31. Historically. Ngunit, yung spiritual application nito, yung bisa ng kanyang pagkabuhay, kailan po nabuhay si Kristo mula sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi sa atin sa All About Jesus, Volume 2, page 490 to 491 by E.J. Wagoner. If Christ as a resurrection were not in all men, even the wicked, not one of them could live a single day. As Christ was slain from the foundation of the world, Revelation 13:8, even so he was risen from that time. Hence the words of the psalmist, nearly 1,000 years before Christ's full revelation in the flesh were true at the time. Psalm 68:18 to 19. Tingnan po natin sa Tagalog. Kung ang pagkabuhay ni Kristo ay hindi para sa lahat, maging sa mga masasama ay wala sa kanila ang mabubuhay kahit isang araw. Nang si Kristo ay pinatay mula pa ng itatag ang sanlibutan. Apocalypse 13 verse 8. Gayon din siya ay nabuhay mula pa sa panahon iyon. Kaya nga ang awit ng mga awit na mahigit 1,000 taon na nakalipas bago ang buong kahayagan ni Kristo sa laman ay totoo sa panahon iyon. Ang sabi po sa awit 68:18 to 20, sumampa ka sa mataas, pinatnubayan mo ang iyong bihag sa pagkabihag. Tumanggap ka ng mga kaloob sa gitna ng mga tao o pati sa mga mapanghimagsik upang makatahang kasama nila ang Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasan. Sa makatwid bagay ang Diyos na siyang aming kaligtasan. Ang Diyos sa amin ay Diyos ng mga kaligtasan at kay Jehovah na Panginoon ukol sa pagpapalaya sa kamatayan. Kaya pala kung paano ang ating Panginoong Jesucristo po ay pinatay mula pa ng itatag ang sanlibutan. Ayon sa Apocalypse 13 verse 8, ay gayon din pala siya ay nabuhay mula pa ng itatag ang sanlibutan. Nung magkasala po si Eva at Adan, nang po siya ipapatay na, ay may nag-ako ng kanyang buhay kapalit ng buhay ng sangkatauhan. Ngayon ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po nung papatay na si Eva at Adan, ay ini-offer ng Panginoon ang kanyang buhay. At ang Diyos Ama naman ay kanyang ibinigay ang kanyang anak. Kahit na mahal niya ang kanyang buktong na nag-iisang buktong na anak, ay pinagkaloob niya upang mamatay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. At kung paanong ini-offer niya ang kanyang buhay, siya ay pinatay, ay ganoon din nabuhay po siya upang ang purpose ng kanyang pagkabuhay nung magkasala si Eva at Adan ay nabuhay din po para ang bawat tao na mabubuhay dito sa lupa ay mabuhay, mabigyan ng panandaliang buhay upang ito ay makapagpasya, matanggap niya yung kaligtasan na pinagkakalob ng Panginoon at magbago ng kanyang buhay. Tanggapin si Jesus Christ bilang kanilang personal na Panginoon tagapagligtas. At mabuhay na hindi nagkakasala. Magkaroon ng ikalawang pagkakataon, second chance, na mabuhay na hindi nagkakasala at mabuhay kung ano ang nais ng ating Panginoon. Kaya po ang lahat po ng mga tao mula noon ay nabubuhay. Sapagkat alam niyo naman ang pag nagkasala kasi, sino mang nagkasala, automatic po pinapatay kagad po yun. Sapagkat ayaw kasi ng sasangkalangitan na magkaroon ng manatili yung kasalanan. Ngunit dito po sa sanlibutan, makikita natin na nabubuhay tayo. Hindi tayo namamatay.
Ang mga sanggol ay pinapanganak na buhay. Yung pala ay, kaya pa sila ay nabubuhay, yung mga sanggol, yung mga tao ay nabubuhay mula noong unang panahon hanggang ngayon. Ito pala yung bisa ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Yung resurrection, yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Yung pala ang dahilan kung bakit nabubuhay ang mga tao sa panahon ngayon. Pinagkalooban tayo ng buhay, kaya dapat po tayo magpasalamat sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. Kasi pag hindi na ginawa ito, wala na tayong isa pang pagkakataon, another chance upang manumbalik sa Diyos, tanggapin yung kaligtasan na kanyang pinagkaloob. At tanggapin natin siya sa ating buhay, sa ating puso. At mamuhay siya yung kanyang buhay. Yung tinatawag na sinless life ay siyang ibuhay sa atin upang tayo po ay hindi makatikim ng tinatawag natin ikalawang kamatayan. Ang sabi sa atin sa All About Jesus, Volume 2, page 491. Everyone can see for himself that is not fancy but plain, sober, simple truth. We know that all life comes from God and that we have but one breath of it at a time. Now this life comes to us fresh. Every moment is the power, the very essence of the resurrection. Moment by moment, God is making it easy for us to grasp the truth that He is the resurrection and the life, and that at the last day. Ang sabi po sa Tagalog po, bawat isa ay makakita sa kanyang sarili mismo na ito ay hindi ilusyon o likang isip, kundi payak, matino at simpleng katotohanan. Alam natin na ang lahat ng buhay ay nagmumula sa Diyos. At kaya nga tayo ay may isang hininga nito sa bawat panahon. Ngayon ang buhay na ito ay nagmumula sa atin na presko, bawat saglit ay kapangyarihan, ang pinakakakanyahan o ng pagkabuhay na maguli. Kaya pala yung buhay natin ngayon na ipinamumuhay ngayon, ito pala ay dahil sa kapangyarihan at pinakakakanyahan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po rito ay bawat saglit at saglit ang Diyos ay pinadadali para sa atin na maunawaan o malirip ang katotohanan na siya ay pagkabuhay na maguli at kabuhayan at doon sa huling araw. Napakalino po ng ating Panginoong Jesucristo pala yung resurrection and life. Siya ang pagkabuhay na maguli at kabuhayan at doon sa huling araw. Bakit sa huling araw? Sapagkat sa huling araw po sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo ay bubuhay niya ang lahat ng mga patay na mga banal na mga sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay bubuhay niya upang gawing isang glorified body mula sa katawang kasiraan ay maging katawang walang kasiraan at dadalhin po ito sa langit upang magmana ng buhay na walang kamatayan at manahan sa magpasawalangan sa buhay sa binagong langit at binagong lupa. Na yung buhay na yung pong tinatawag na walang hanggang, yung buhay na walang kamatayan. Ito po ay ipinagkakaloob ng Panginoon. At sa pagparito niya, ito po ay magbibigay buhay po sa atin. Upang tayo ay maging isang ganap, isang maluwalhati ng papalitan nito ang ating buhay na may kasiraan, yung ating katawang may kasiraan, ay papalitan ng katawang walang kasiraan. Yung tinatawag na glorified bodies.
Hansinin po na maliwanag po na ang resurrection o ang pagkabuhay ni Kristo ay mula pa nang itatag ang sanlibutan. Sapagkat kung hindi gayon, walang nilalang dito sa mundo ang mabubuhay. Na kay Kristo ang buhay, siya ang pinagmumulan at nagtutustos ng buhay. Siyang prinsipe o may akda ng buhay. Siya ang bukal ng buhay. At sa ating mga nabasa ay malinaw po na dapat nating kilalanin ang nagkaloob sa atin ng buhay. Ang sabi sa All About Jesus, Volume 2, page 492 by E.J. Wagoner, those who recognize the giver and glorify Him by their thanksgiving, showing love for His righteousness, will have the life continued to them, so that with it they may practice righteousness through eternity and enjoy an indescribably greater fullness of it. Sa Tagalog po, sabi sa atin, yung mga kumikilala sa nagkaloob ng buhay at nagluwalhati sa Kanya sa pamagitan ng kanilang pasasalamat na nagpapamalas ng paggiliw para sa Kanyang katwiran, ay magkakaroon ng buhay na nagpapatuloy sa kanila upang sa pagkakaroon nito ay maisagawa nila ang katwiran sa buong walang hanggan at magsaya sa hindi mailarawang higit na kapuspusan nito. Napakaganda po ito. Napakagandang isa po ito sa napakamagandang quotation mula po sa All About Jesus, Volume 2, page 492. Ulitin po natin. Yung mga kumikilala sa nagkaloob ng buhay at nagluwalhati sa Kanya sa pamagitan ng kanilang pasasalamat na nagpapamalas ng paghiliw para sa Kanyang katwiran, ay magkakaroon ng buhay na nagpapatuloy sa kanila upang sa pagkakaroon nito ay maisagawa nila ang katwiran sa buong walang hanggan at magsaya sa hindi mailarawang higit na kapuspusan ito. Hanggang kailan po ang bisa ng pagkabuhay ni Kristo? Ang sabi sa All About Jesus, Volume 2, page 492, ito po ay bilang babala po sa atin. Those who impulse, they said that the resurrection was already past, were guilty of a grave error, and their teaching tended to lead people from faith into sin. For without the resurrection as an ever-present reality, no one could walk with Christ in newness of life. Sa Tagalog po, yung sa panahon ni Pablo ay nagsabi na nakalipas na raw ang pagkabuhay na maguli ay may sala na malaking kamalian at ang kanilang pagtuturo ay nahilig na iligaw ang mga tao mula sa pananampalataya patungong pagkakasala. Noong unang panahon po ay mayroon na pong nagtuturo na nakalipas na raw ang pagkabuhay ng ating Panginoon, at hindi na to applicable sa ating panahon ngayon. Ang sabi po doon ay ito pala ay isang pagkakamali, isang malaking kamalian. At ang kanilang pagtuturo, sabi po ay naghilig na iligaw ang mga tao mula sa pananampalataya patungong pagkakasala. Dahil kung walang pagkabuhay na maguli, sabi po doon, bilang kailanmat kasalukuyang realidad o katotohanan, walang sino man ang makakalakad kasama ni Kristo sa panibagong buhay. Kaya pala yung resurrection, yung pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay umi-effect hindi lamang mula sa pagkatatag, mula sa pagkatatag ng salibutan. Umi-epekto po ito hanggang sa ating kapanahunan, hanggang sa buhay na hinaharap. Sapagkat kung hindi po, ang sabi po doon, walang sino man ang makakalakad kasama ni Kristo sa panibagong buhay. Napakaliwanag po ang binabanggit po sa talata nito. Kaya po, maliwanag na ang realidad ng pagkabuhay na maguli ni Kristo ay hindi lang mula sa itatag ang salibutan, kundi hanggang may buhay sa kasalukuyan at hanggang sa inaharap na buhay. Yun po ang bisa, epekto, yun po ang tinatawag na sakop ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Mula nang itatag ang salibutan hanggang sa inaharap na buhay, hanggang may buhay. Ang sabi po doon ay yun po ang bisa
ng tinatawag na pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Kaya po yung tinatawag na resurrection of Jesus Christ, ito po ay everlasting truth. Ito po ay walang hanggang ebanghelyo na dapat malaman ng mga tao sa panahon ngayon na kung bakit pala sila nabubuhay, masama man o mabuti, ay nabubuhay sa panahon ngayon dahil ito po ay dahilan sa bisa ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po ang mapalad na pangako para sa lahat? Ito po ay ang sabi sa All About Jesus, Volume 2, page 492. The resurrection is not past, but proceeding. And for those who come to the knowledge of the truth, there will one day be a realization of the fullness of it, when to life is added immortality. Sabi sa atin po sa Tagalog, ang pagkabuhay ay hindi nakalipas, kundi nagpapatuloy at para doon sa nakarating sa pagkaunawa ng katotohanan ay magkakaroon ng isang araw na realisasyon o pagsasakatuparan ng kapuspusan nito kapag idinagdag na sa buhay ang immortalidad o buhay na walang kamatayan. So kapag idadagdag pala sa atin yung tinatawag na buhay o ang immortality, yung buhay na walang kamatayan. Kaya po sa panahon ngayon, kapag tayo sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang sabi po doon ay hindi tayo mapapahamak, kundi magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan po, yun po yung buhay, yung tinatawag na sinless life, yung buhay na walang kasalanan o yung buhay na masunurin sa lahat ng utos ng Diyos. Yun ang ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. At ito'y magkakabisa po sa atin kung paano ang ating Panginoong Hesus ay hindi nagkasala at kung paano ang Panginoong Hesus ay nabuhay na masunurin ng saktal sa mga utos ng Diyos. Yun din po ang magre-reflect sa ating mga buhay. Yun po ang bisa, epekto ng everlasting life, yung walang hanggang buhay. At kapag yung everlasting life pong yun, yung tinatawag na buhay na masunurin sa mga utos ng Diyos, ay naging bahagi na ng ating buhay. Dahil sa pananahan ng Panginoon sa ating puso, ay idadagdag naman po yung tinatawag na kapuspusan nito. Idadagdag po yung kapuspusan, yung buhay, yung tinatawag naman natin immortal life o yung buhay na walang kamatayan. At sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo ay yung ating pong katawang may kasiraan ay papalitan ng walang kasiraan at magbibisa na yung tinatawag nating yung buhay na walang kamatayon, yung tinatawag na immortal life na isa sa mga sangkap ng everlasting life ng walang hanggang buhay. At sabi sa atin, yung mga nabubuhay at sumasampalataya kay Jesus ay hindi mamamatay. Ang sabi sa atin sa All About Jesus, Volume 2, page 492. But what about the statement that those who live and believe in Christ shall not die? It is true, even as Jesus said, it has been demonstrated in the cases of Enoch and of Elijah, and possibly of others whose names are not recorded. Believing in Christ means receiving Him, and absolutely perfect faith in Him must bring the fullness of His life as a present experience. In resisting the ravages of mortality, faith enables one to please God. And we are told that Enoch was translated because through faith, he pleased God. Sa Tagalog po, so yan po ang isang larawan na pinapakita sa atin na ang mga sumampalataya sa ating Panginoong Jesus ay hindi po makakatikim ng kamatayan. Sa halip, sila po ay mabubuhay at hindi mamamatay. Ang sabi sa atin sa All About Jesus, Volume 2, page 29 ni E.J. Wagner. Ngunit ano naman hinggil sa pangusap na yaong mga nabubuhay at sumasampalataya kay Kristo ay hindi mamamatay. Ito ay totoo.
Sabi po doon, sapagkat sinabi ito ni Jesus. At ipinakita rin ito sa mga kaso ni na Enoch at ni Elias. At maaaring mangyari rin ito sa iba pa, na ang mga pangalan ay hindi naiulat. Ang sumampalataya kay Kristo ay nangahulugang tanggapin siya. At ang lubos na sakdal na pananampalataya sa Kanya ay magdadala ng kapuspusan ng Kanyang buhay bilang karanasan sa kasalukuyan sa pagtutol at sa paninira ng mortalidad. Kaya yung pong mga bukod kay Enoch at kay Elias, yung mga pangalan na hindi naiulat, yung mga pangalan na hindi na naiulat, ibig sabihin yung mga iba pa na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po doon ay makakasama po na magbibigyan ng mapagkakalooban ng tao, immortal life. Na sabi po rito, ang sumampalataya kay Kristo ay nangahulugang tanggapin siya. At ang lubos na sakdal na pananampalataya sa Kanya ay magdadala ng kapuspusan ng Kanyang buhay bilang karanasan sa kasalukuyan sa pagtutol sa paninira ng mortalidad. Ginagawa ng pananampalataya ang sinuman na paluguran ng Diyos. At tayo'y sinasabihan na si Enoch ay isinalin o dinala sa langit dahil sa pamagitan ng pananampalataya ay pinalaguro niya ang Diyos. Napakalaga po na kapag tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at tinanggap natin siya bilang ating personal na Panginoon at tagapagligtas. At binuksan natin ang ating puso, papasok po ang ating Panginoon mananahan sa ating puso. At yung kanyang buhay, yung tinatawag na everlasting life, yung buhay na walang hanggan, ito po yung buhay na hindi nagkakasala, yung buhay na masunurin sa utos ng Diyos, ay yun po ang magre-reflect sa atin. Maisasalin sa atin yung tinatawag nating maire-reproduce sa atin yung karakter ni Kristo. Na ito po ay nahayag sa 10 utos ng Diyos. Yung pong karakter ni Kristo, yung nilalaman ng 10 utos ng Diyos ay mapapasa atin, ay magiging bahagi ng ating buhay. Nandiyan po yung tinatawag natin yung tinatawag natin pagiging born again, na tayo ipinanganak na muli sa espiritual at binago na ng Panginoon, pinalitan na yung puso natin ng isang pusong masunuring sa mga utos ng Diyos at nagkaroon ng tinatawag na entire transformation sa magitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Napabaguhin po tayo. Gagawin tayong ang ugali natin ay gagawin katulad ng ugali ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang maidudulot ng ating tinatawag nating lubos na pananampalataya, pagsampalataya at pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, ang sabi po sa atin ay magsaya tayo ngayon dahil sa kapuspusan ng pagpapala ng Diyos. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Hesus na nagkaloob at nagtusto sa atin ng buhay at ng kaligayahan nito. Ang sabi sa All About Jesus, Volume 2, page 494, but why not now enjoy the fullness of the blessing of the life that strengthens with all might according to the power of His glory that gives life to the dead. Ang sabi sa Tagalog po, bakit hindi tayo dapat magsaya ngayon ng kapuspusan ng pagpapala ng buhay na nagpapalakas ng buong lakas ayon sa kapangyarihan ng kanyang kalulatian na nagkakaloob ng buhay sa mga patay. Hindi dapat tayo malungkot, dapat tayo ay magsaya, matuwa, sapagkat tayo po ay pinagkalooban ng Panginoon sa panahon ngayon ng pansamantalang buhay. At itong pansamantalang buhay nito, ito po ay papalitan. Pagkakalooban tayo ng buhay na kapag nahayag ang Panginoon ay mahayag yung tinatawag na immortal life, yung buhay na walang kamatayan. At papalitan ng Panginoon itong ating katawang nasisira ng isang katawang hindi nasisira. Kaya po, para sa karagdagang kalaman ay
para sa lubos nating maunawaan ang hinggil sa bagay na ito, ay inaanyahan ko po kayong basahin ang mga sumusunod na aklat. Yung po Christ Our Life. Ito po ay by E.J. Wagoner. Yung The Return of Christ by E.J. Wagoner. Yung Bukal ng Buhay ni Ellen G. White. Nadun po sa, may isang chapter po doon tungkol sa kanyang pagkabuhay na muli. At yung bawat bahagi ng mga chapters po ay pinapakita yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo na dapat ipamuhay natin. At yun naman po, All About Jesus. Ito po yung napaka comprehensive na pag-aaral ng buhay ni Kristo mula nung siya ay panganak hanggang siya ay napunta sa langit, hanggang sa ating kapanahonan. Sa kanyang pamamagitan, namamagitan po siya. Ang kanyang pamamagitan po, tatalakayin din po natin yan, na ang pamamagitan ng palang, ang bisa ng pamamagitan ng ating Panginoong Kristo ay hindi lamang nung siya ay nagpunta sa langit, nung siya ay pumunta bilang tinatawag nating saserdote sa sangtuaryo sa langit. Ang bisa pa rin ito ay simula pa nung itatag ang sanlibutan, yung pagiging mediator ng ating Panginoong Jesucristo ay tatalakay natin sa mga susunod na mga pagkakataon. At ang sabi po sa atin sa Studies in the Gospel of John, page 11 by E.J. Wagoner, Christ is the truth and the life. Sa Tagalog po ay si Kristo ay ang katotohanan at ang buhay. Kaya pala binanggit yun, kaya pala sinabi ng Panginoon sa 1:14 verse 6 na ang sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan. Kaya pala niya binanggit na ako ang buhay. Bukod sa siya po ang daan, siya rin po ang katotohanan at siya rin po yung buhay. Nang ibig sabihin pala ng buhay, walang sino mang mabubuhay na nilalang kung wala ang ating Panginoong Jesucristo. Lahat po tayo ay hindi pwede mabuhay ng kahit isang araw kung wala ang ating Panginoong Jesucristo. Yung palang ibig sabihin po ng 1:14 verse 6. Kaya ang sabi sa Galatia 2:20, it is no longer I who live, but Christ lives in me. Yung palang ibig sabihin nun. Sa Galatia 2:20, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Yung palang ikinabubuhay natin ngayon, ito pula ay hiram na buhay sa ating Panginoon. Kaya nung binanggit ni Pablo ang Galatia 2:20, nang sabi po niya, ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo. At hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ay kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalatayang ito sa anak ng Diyos na sa akin ay bibig. At ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Ito pala yung tinatawag nating nung sabihin ng ating Panginoong Jesucristo na ako ang buhay. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Napakalinaw ito. Na walang makapunta sa Ama, walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At nung sabihin ni Pablo na hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Yung pala ay yung buhay na kinabubuhay natin. Ito hiniram ng Panginoon, ito hiram natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ipinagkakaloob sa atin itong buhay ngayon sa sanlibutan. Ito pala ay galing sa ating Panginoong Jesucristo upang bigyan tayo ng second chance na manumbalik sa Kanya at ipasakop ng lubusan at Kanya na maipagkakaloob yung Kanyang buhay na hindi nagkakasala, yung buhay na masunurin sa utos ng Diyos. Yun naman ang nais niya ipagkaloob sa atin upang kapag ito'y manatili sa atin, yung tinatawag na buhay na masunurin sa lahat ng utos ng Diyos, pag manatili po sa atin ito at ito ay makabisa sa atin kapag dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay magkakaroon tayo, idadagdag po yung sa kapuspusan nito, idadagdag naman yung tinatawag natin immortal life, yung buhay na walang kamatayan. Kaya po ang sabi sa
sa Life in Christ, page 1 by E.J. Wagner. Now, Mark, it is the death of Christ that brings us to God. What is it that keeps us there? It is the life of Christ. Sa Tagalog po, ngayon, markahan. Ang kamatayan ni Kristo ang nagdadala sa atin sa Diyos. Ngunit ano ang nag-iingat sa atin doon? Ito ay ang buhay ni Kristo. Yung palang kamatayan, yung pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At yung kordero na namatay, buhat pa, itatagan sa libutan, ito pala yung nagdadala sa atin sa Diyos. At yun namang pagkabuhay ni Kristo, yung buhay ni Kristo naman, ito naman ang nag-iingat sa atin doon. Para manatili tayo sa Diyos. Yung buhay ni Kristo, ito po ang dahilan kung bakit nananatili tayo sa ating Diyos. At ang sabi sa Life in Christ, page 1 by E.J. Wagner, He alone has life and He gives that life to as many as will accept it. Sa Tagalog po ay siya lamang ang may buhay at ipinagkakalob niya ang buhay doon sa kasing dami ng tatanggap nito. So kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo at pinapasok natin sa buhay, ay pagkakalooban tayo ng kanyang buhay. At ang sabi sa atin, sa Life in Christ, page 3 by E.J. Wagner, in Christ we have a resurrection to a new life. Kay Kristo, mayroon tayong pagkabuhay sa bagong buhay. Kaya pala, yung tinatawag na pagkabuhay na muli, ito pula ay na-experience natin to sa araw-araw. Na kapag yung kabanguan, yung tinatawag na yung bagong buhay, na noon tayo ay makasalanan, ngayon ay nabubuhay tayo na hindi nagkakasala. Nabubuhay tayo na masunurin sa buhay. Ito pala ay dahilan sa sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Kaya tayo nabubuhay na mayroon tayong bagong buhay sa panahon ngayon. At ang sabi sa Life in Christ, page 4 by E.J. Wagner, we must have and we can have the life of Christ today. For when He comes, He will change our vile bodies by the same power by which He has changed our hearts. Sa Tagalog po, dapat tayong magkaroon. At pwede tayong magkaroon ng buhay ni Kristo ngayon. Sapagkat siya ay dumating. Kapag siya ay dumating, babaguhin niya ang ating katawang may kasiraan ng parehong kapangyarihan na nagbago ng ating buhay. Kung paano yung pong buhay na walang ganyan, everlasting life, na ipinagkakalob ng Panginoon, ito ay kapangyarihan nagbabago ng ating buhay, ay ganun din na babaguhin ng ating Panginoong Hesus ang ating katawang may kasiraan ng parehong kapangyarihan na nagbago ng ating buhay. At ang sabi po sa atin, sa Life in Christ, page 4 by E.J. Wagner, the life of Christ changes the heart. Ang buhay pala ni Kristo ang nagbabago ng ating puso. Ang sabi, the heart must be changed now. It cannot be changed except by the life of Christ coming in and abiding in it. But when Christ is in the heart, we can live the life of Christ, and then when He comes, the glory will be revealed. Ang puso ay dapat magbago ngayon. Hindi ito mababago giban sa magitan ng buhay ni Kristo na pumapasok paloob at nananahan dito. Kapag si Kristo ay nasa puso, makapamumuhay tayo ng buhay ni Kristo. At kung gayon, kapag siya ay dumating, ang kalulatian ay mahayag. At bilang panghuling tarata po, sa Life in Christ, page 4 by E.J. Wagner, Christ must dwell in our hearts now. And when He comes and changes these bodies, then the glory will be revealed. Dapat manahan si Kristo sa ating mga puso ngayon. At kapag siya ay dumating at baguhin ang mga katawang ito, kung gayon ang kalulatian mahayag. Kung nais natin po na makasalubong
sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at tayo po ay mabago yung ating buhay, yung ating katawang may kasirena ay mabago ng kalulatian ng Panginoon, ay dapat ngayon pa ay manahan na si Kristo sa ating mga puso at manatiling nasa puso na nabubuhay natin. Bakit po? Kapag siya ay dumating at baguhin ang mga katawang ito, kung gayon ang kakalulatian ay mahayag. Sana po sa ating pong mga naipresent po ngayon, naipakita, ito po ay katotohanan dapat maunawaan natin. At hindi lamang po ito'y glimmerings pa, marami pa pong mga katotohanan na dapat pa tayong malaman, na iahayag ng Panginoon, unti-unting iahayag ng Panginoon, hanggang sa kapuspusan ng liwanag ay ipagkakaloob ng Panginoon para maunawaan natin ang gusto ang panukalan ng kaligtasan na inihanda ng Panginoon para sa kanyang mga lingkod, sa kanyang bayan, sa kanyang mga tao na sumasampalataya at nabubuhay sa kanya. Na sana po ay makita natin yung bisa ng mensahe ito. At sana po ito ang sa magitan ng ating pakikinig ito ay babaguhin tayo ng ating Panginoon. Ang mahalaga lamang po ay tanggapin natin siya sa ating buhay. Papasukin natin siya sa ating mga puso. At hayaan natin ang Panginoong Hesukristo ang magmando ng ating buhay. At lahat ng mga reformasyon, lahat ng mga tagubilin ng ating Panginoon ay magiging bahagi ng ating buhay. Ang mahalaga lamang po ay nabubuhay ang ating Panginoon sa atin. At sumasampalataya tayo dito. At nananalig tayo at nagtitiwala tayo sa ating Panginoon. Salamat po. At pagpalain po kayo ng ating